Ngayon po, marami na silang options. Alam mo, para siyang love life lang. Kung marami talagang options, dapat ikaw mag-stand out, di ba? Hi there mga kaipunaryos! May kondo ka ba ngayon at sinasabi mo, ay tagal na nakabakante. Meron pa kaya uupa? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, relax ka lang, hindi ka nag-iisa. In fact, pag ikaw ay may kondo at nahihirapan ka na magpaupa, according to Colliers, average vacancy po right now sa Metro Manila ng quarter 2 ng 2024 around 17.6%. Halos dumoble daw kumpara ng pre-pandemic. Pre-pandemic 8 to 9%, pero ngayon tumaas. Kaya today pag-uusapan natin yung 5 dahilan kung bakit nahihirapan ka magpaupa ng kondo ngayon. At anong pwede mong gawin? Siyempre yung last part, kaya don't miss that out. Number 1 reason is because of oversupply. That's number 1. When you say oversupply, Colliers reported that there are over 10,000 new condo units na dineliver kada taon. At the same time, kailangan po natin na maintindihan, hindi gaano karami ang mga umuupa. Mabagal po, di ba? Lalo na kung may mga bumili niyan because for investment purposes na hindi titirhan. So, you're waiting for tenants. So, my take for this, alam mo, competition is tougher than ever. Again, law of supply and demand yan. When the supply is great and the demand is little, bababa talaga ang pressure. Kung dating sureball na may magre-rent, ngayon po, marami na silang options. Alam mo, para siyang love life lang. Kung marami talagang option, dapat ikaw mag-stand out, di ba? Ito naman, number 2 reason, because of the shift in location demand. Especially, kung matatandaan nyo doon sa may Rojas Boulevard, sa may Bay Area. Dati, halos full occupancy at yung mga nag-rent po 1 year in advance kung magbayad. Dahil sa Pogos. Yes. Pero nung umalis sila, naku, patay. Ayan na. Umalis na. Vacancy, nag-shot up 35%. Kaya kahit maganda ang building mo, kung wala naman demand, syempre, walang uupa. So, ang take ko dito, ito lang tenants follows what we call as, syempre, kung malapit sa school, malapit sa trabaho, sa transport hub. Sa 2025 demand, mas malakas daw yung mga condominium na malapit po sa mga MRT projects like Ortigas, Green Hills, or if not, North area ng Quezon City. Kaya kung ang tenant mo ay work from home nasa probinsya, paano siya lilipat sa kondo mo? Number 3, reason kung bakit mababa po ang rental space ng kondo is because maliliit daw masyado ang kondo. Para na daw sapatos ang laki. Alam mo sa Metro Manila, ito lang, halos 60% ng new supply ng mga studio unit, 1 bedrooms, ay nako, 20 to 30 square meters. Karamihan ng mga Pilipino, may 4 o 5, di ba? Hindi sila kakasya sa studio. Pwede na kung patayo sila, kung matulog, di ba? Kaya nga, take ko dito, ang mga paupahan ng mga studio mahirap, pero pag may 1 bedroom to 2 bedroom, mas flexible siya. Pwedeng sharing. Okay? And then, number 4 reason kung bakit nahirapan magpaupa ng kondo, syempre, higher cost. According to PSA data, average Filipino household income na sa 25 to 30,000 pesos per month. Kung dalawa pang kumikita nun. Ang average studio rent naman dito sa Metro Manila ay pumapatak ng 15 to 20,000 pesos per month. Paano yan? Di ba? Ang ibig sabihin, kalahati lang ng sahod niya mapupunta sa rent. Hindi siya sustainable. On top of that, syempre, may inflation pa. Kaya nga ang take ko, kung ang renta mo ay halos ng price na rin ng house for rent in the outskirts, tenants will pick up value over convenience. Kaya ang dami pong pumupunta ng probinsya. Like for example, kunyari sa Metro Manila, pumupunta ng Rizal, Antipolo, yung medyo malalayo, pero mas malalaki naman yung bahay. Kaya ito lang ang challenge ko kung mas mahal pa ang renta kaysa groceries ng tenant, guess what? Groceries na lang piliin mo. Makakain pa yun. And reason number 5, we have a weak rental ecosystem. Unlike sa ibang bansa like Thailand, Malaysia, wala tayong tax break o deduction para sa landlords. Malaysia, Thailand, binibigyan. Alam mo, yung mga property expense like repairs management po, pwede nilang i-deduct yan sa tax. Sa Pinas, rental income is taxed up to 35%. Ano mangyayari?
Imagine mo sa 10,000, kung mababawasan pa ng 3,500, wala na matitira. Kaya nga hanggang walang reforms, itong mga tinatawag na rental law, syempre, baka mahirapan talaga. Kaya kung wala ka pang tenant, baka hindi dahil hindi maganda ang unit mo, baka lang masyadong mataas ang presyo. Kaya ang mga ka-chink positive, here's the truth. Vacancy is higher than ever. Competition is there. Ibig sabihin, wala ka ng chance? No. Kaya nga, it's very important right now. Ito yung tip ko sa inyo. Price competitively. O kunyari, dating 30,000, baka kailangan mo ibaba to 20,000. Chinky, laki naman na binaba. Kesa naman matenga ka ng 6 na buwan, isang taon na walang nag-rent, magkano na nawala sa iyo? 150 to 300. Diba kung nag-20,000 ka, times 12, 240,000, at least, hindi naman mazi-zero. Number 2, offer value for money. Baka kailangan mo dagdagan. Diba? Like for example, dagdagan mo ng mga appliances, or if not naman, dagdagan mo ng mga magagandang gamit or bagay. Let's say, ma-attract sila. Free wifi, isama mo na. And then, plan long term. Ang long term po niyan, syempre, you wait it out. Ang short term niya, baka gusto mo nang ibenta. Kaya gusto kong mag-comment kayo below. Ikaw, nakikinig ka, may unit na bakante. Ano ang natutunan mo sa episode na ito at ano ang strategy mo para makahanap ka ng tenant? Remember, mind your own business, especially your financial business. Sana naman nakatulong po tong episode na ito about, syempre, yung mga taong bumili ng kondo na hindi alam kung anong gagawin. Na-enlighten po kayo, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.